Nako pa, hindi naman po ako ganun. Wala naman po akong pakialam sa mga political considerations. Nako pa, hindi naman po ako ganun. Wala naman po akong pakialam sa mga political considerations. At hindi nyo alam nyo naman po siguro yan na nang sa CHR pa lang ako, talagang I've been really raising hell against. Nag-conduct nga ako noon ng public hearings at doon nga siya una atang nagalit sa akin eh. Nung nag-conduct ako ng public hearings doon sa Davao. So, hindi po, it's not at all consideration and definitely, ibig sabihin hindi niya po ako kilala na hindi ko po ginagawa ang dapat gawin o sa tingin kong dapat gawin dahil sa mga ganyang mga konsiderasyon. Dumipensa naman si De Lima na hindi siya sumasakay sa issue. Maaari daw sabihin ni Duterte ang gustong sabihin nito. Sukdulang insultuhin ang DOJ Secretary, ngunit gagawin pa rin daw ni De Lima ang nararapat base sa mandato ng kanyang trabaho. I just do what I have to do. May mga witnesses kasi kami noon sa CHR na iba ang sinasabi. Tapos itong witness din na ngayon na nasa WPP, ganun din ang sinasabi. Siya ang tinuturo na nasa likod niyan. Hello po Maharlikans, kumusta po kayo? Yun nga po, nakakalungkot po na balita na nangyari ngayon nangyari sa Davao po. Yung mga nag-send po sa akin ng videos, nang lumo po ako, nakita ko po nakahandusay ang ating mga kawawang kababayang Pilipino dyan sa Davao City. Unang-una po ako po ay nakikiramay at pinagdarasal ko po kayo na sana yung iba po makaligtas. At ang akin pong ang akin pong tansya o views sa nangyaring kalunos-lunos sa mga kababayan natin ay pagsira sa Administrasyon Duterte. At ito po ay taktika ng mga oligarkiya. Huwag na po tayo magpaka-estupido-estupida. Ito po ay laro na po ito ng mga taong gustong bumalik sa power. Ito po ay nakakalungkot sa ating mga Pilipino, which is nangyayari naman po sa buong mundo ito, pero ito po ay sinadya mismo na mangyari sa Davao, kung saan po doon ang hometown ni Mayor Duterte. Bukas naman po sa ating mga Pilipino na ang kanyang paglaban o pagsugpo po sa droga na sumisira po sa kinabukasan ng mga kabataan. Ako po talaga ay nang lumo po doon sa nakita ko mga kababayan natin duguan, nakahimlay, nag-iiyakan yung mga pamilya. So, kumaga, pilit tayong lumalaban, tayo mga ordinaryong Pilipino. Pilit po tayong lumalaban para makamtan natin yung tunay na pagbabago. Pero po itong mga taong nasa likod nito, mga drug lord, mga kulto, na pilit na pinababagsak ang ating gobyerno para po maging pangit sa imahe ng mga Pilipino at sa international community. Ito po ay maliwanag pa sa sikat ng araw na ito po ay mga plan B, C, D, E, F, G po nila. Ganun pa man po, kapit bisig po tayo, hawak kamay lang po tayo, tuloy po yung laban. At ipagdasal natin ating mga kababayan at ang ating mahal na Pangulong Duterte na masugpo or mabawasan itong mga karumal-dumal na nangyari sa atin. 30 years ago po tayong nalugmok sa ganitong mga estilong mga pambubomba na ginagamit ng mga mayayamang mga oligarkiya, mga mayayamang politiko ang nasa likod nito. Okay? Wala po tayong confirmation dyan, but definitely po hindi po tayo estupido at estupida para hindi malaman ang nangyayaring karumal-dumal sa ating bayan at sa ating lipunan.
So ganon pa man po ako ay taos puso po talagang nagdadalamhati po sa ating mga kababayan. At hindi lang po sa biktima nitong nangyaring pagsabog, kundi po sa biktima, sa mga magiging biktima pa pong daan-daan o milyon mga kabataan o milyon mga inosenteng mga Pilipino na madadamay po, na madadamay pa sa mga susunod na mga, I hope not, dahil lang po sa mga pansarili, mga vested interest nitong mga salot sa ating bayan. Ganun pa man po, magdasal ulit tayo, tuloy-tuloy lang po at mabuhay po tayong lahat at nangihina man po ako ngayon, pero tuloy po ang ating laban. Mabuhay po kayong lahat, especially po ang mga kababayan kong nasa labas at nasa all over. Mabuhay po kayong lahat. Yun lang po, may gusto sana ako idagdag pero my mind is not working right now dahil na nakakalungkot po. So maraming salamat na lang po. Diretso ta. Naipaayos sa diri. Naipaayos sa diri? Oo. Bin, diretso mo na. Ma'am? Diretso diretso ha? Wala ikro ako ha. Kaya nag-tryan. Oo, ikaw sa diri pa. Okay na? Sige. Ako lang isa diri. Dahil nasamdan sa ipahadang ngayon ulit. Halat na klase sa mga nasamdan ng babae na nabigla kong nagilatabang ng mga oras ang dunay na ulit. Namoy ka parente, ma'am? Sa sunod? Ikunsa ninyo? Akong anak Anak nimo? Oo. Unsay nahitabo siya? na ito sa lumba. Oo. Unsay gibuhat niya kaganina dito sa Rojas? Nagkuan naman daw. Tagin sa sila nagkuan man gud akong anak nag-duty gikan sa UN. Unsay trabaho? Estudyante sa UN. Unsay problema ninyo diri karon di mo makasulod? Dili daw mi masudlo. Oo. Kay bawal daw. Oo. Wala pa na pero ang sulod di ka masudlan. Ano order nito? So ma'am, namoy kuan ma'am. Namoy parente sa... Ako anak. Oo. Kasi may lagi matugunan. May tamak sa Sabay sa doktor, Sa pagkakaroon mapilay na gidalan diri. Okay, kuan.
Naman sa ni ma'am? Okay, pre? Dagan ba tayo, sir? Wala pa yung dito. Ito lang kang pwede ng bisita, ma'am. Ako pa advice sa... Ito lang sa kawan. Lagi kayo, magpahit ng Ako pa advice. Bawal pa. Wala yung advice sa doktor. Advice sa doktor, karon, ipapasalilan. Tsaka lang kit mo. Ay, bawal pa, sir. Yan na. Yan na. So, say, kuwan sir, sa advice sa inyo, di ba, pasudlan? Di ba pasudlan kay ang tendency man ko manulog tong apel tong mga naingtungdan. Oo. Nya magsinamok sa nagtabang ng mga doktor. Pero manawag lang ko So ang mga doktor naghangyo dili pasudlan kasi. Pero kung naay mga Unya pa taon. Ulat lang tani. Apre gamay, apre. Ulat lang tani. Advice sa doktor. Na-stroke ba niya? Wala nagbantay dito ba? Na kailangan ko kwarta sa kumasuon din. Wala ko man nakabot niya. Ay, nigawas ko ba din? Ako ba sundo na anak ko din? Ana kinala. Ma'am kay nag-advise sa doktor. Minor lang na mo na mas grabe ba? Dili, sakit ba ya itong ulo at akong anak isaw? Timingan mo niya. Hello, nakang tao. Damay na lang mo mo ni. Hindi lagi kay manulod ang kapit ng mga wala sa gaya. Sa gaya.